praise. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid ko. Araw na naman ng Wednesday. Salamat sa Diyos dahil muli ako po ay naatasan para muling maging instrumento para may pahayag ang kanyang salita sa bawat isa sa atin. Amen? So, samahan niyo muna ako sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, minsan pa sa pangalan ng Panginoong Hesus ay dumudulog ako sa iyong harapan, Panginoon, upang pangunahan mo ang oras na ito, O God, na ako ay gagamitin mo. I pray, Lord, na patuloy mo kong ibaba at presensya mo, ang Santong Espiritu ang siyang magsalita, Panginoon, sa aming pag-aaralan sa umagang ito. And I pray, Lord, na patuloy mong samahan ang bawat isa at mangusap ka, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon, habang nakikinig ng iyong mga salita. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga kahinaan at kasalanan, Panginoon, upang maging kalugod-lugod kami sa iyo at matanggap namin ang biyaya ng kaalaman na nagmamula sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Magandang Miyerkules sa bawat isa sa atin. Okay. Ang pamagat po ng mensahe ng Diyos ay pinamagatan pong Your Will or God's Will. Marahil yung title na ganito ay maraming beses natin napapakinggan. Pero hayaan nyo po na sa oras na ito ay may karagdagan pang kaalaman na ituturo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang teksto po ay makikita natin sa Revelation chapter 22 verse 12. Ang sabi po doon, And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Amen. So ang tema po natin is, to be a Christian is to deny yourself. Not your will, but God's will. Amen po. Okay, sa akin pong pagsisimula ay simulan ko po sa isang istorya, sa isang kwento ng tungkol sa tatlong magkakaibigan. Meron po tatlong magkakaibigan na meron po silang ipinapanalangin na tatlong babae na may sakit, na cancer. At ang panalangin po nila ay gumaling yung tatlong babaeng may sakit. So, sa kanilang patuloy na panalangin, maaring buwan binibilang, ay nakakaranas daw ng ginhawa yung tatlong may sakit. Pero hindi din po nagtagal at namatay yung tatlong babae. Noong namatay yung tatlong babae ay masyadong nasaktan yung pong magkakaibigan. Sapagkat sabi nila, hindi iyon ang kasagutan na inaasam nila mula sa Panginoon. Ang sabi pa nila, kinuwestiyon pa nila ang Diyos. Sabi nila, bakit hindi siya gumawa ng himala? Amen. Alam niyo po, tulad ng mga magkakaibigan sa kwento na marami pang tao na ganun kung manalangin sa Diyos, na gusto nila sumagot ng Diyos sa paraang gusto niya o gusto nila, at hindi sa kung ano ang gusto ng Diyos na tugon sa kanyang panalangin na mas mabuti. Ganun ang pagkakilala ng magkakaibigan sa Diyos. Kaya dahil iba ang tugon ng Diyos, sobrang sakit ang naramdaman nila. Pero ano ba ang tama? Your will
or God's will. Ang gusto, kundi ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Sa ilang talata ng Biblia ay meron po tayong mababasa na iba't ibang dahilan kung paano ang tao kinilala ang Panginoong Hesus. Okay? Sa John chapter 6 verse 2 and 26, sabi po doon, mababasa natin sa aklat ng Juan na may mga sumusunod sa Panginoong Hesus dahil lamang sa mga himalang ginagawa niya at para matugunan ang kanilang pangangailangan. So, ibig sabihin, ang tao tuloy o sumusunod sa Panginoong Hesus dahil mayroong kailangan. Amen? Sa Mateo chapter 13 verse 55 hanggang 58, doon naman ay makikita po natin na may ilan naman na ang tingin lamang sa kanya ay anak ng karpintero. Hindi naniniwalang siya'y anak ng Diyos. Dito naman po sa Lucas chapter 19 verses 37 and 38 ay sumusunod sila dahil inaasahan nila na ang Panginoong Diyos ang magiging hari nila. So inaasahan nila na siya ay magiging ordinaryong hari lamang nila. Okay? Sa Mateo chapter 7 verses 28 and 29 naman ay ang pagkakilala nila isang mahusay na guro naman ang tingin nila sa Panginoong Hesus. So paghanga sa kahusayan ng Panginoong magturo. Diba? Alam niyo, ito yung normal na makikita natin sa mga tao kapag merong kakaiba na nakikita, hinahangaan, sinusundan. Doon naman sa John chapter 6 verse 66, okay? Sabi po doon ay hindi nasumunod sa kanya, yung iba naman ay hindi nasumunod sa kanya dahil nahihirapan silang intindihin ang kanyang mga turo. Sarado na intindihin at unawain yung itinuturo ng Panginoong Hesus kasi meron silang itinatago o hinahawakan na hindi nila kayang ipagpalit kapalit ng pagsunod nila sa Panginoong Hesus. Amen? Ngayon, kung sa ating generation ngayon, merong mga ganitong uri o paraan ng pagkilala at pagsunod sa Diyos. Maybe ang ilan ay claiming to be a Christian. Hindi ito maitatago sa Diyos. Alam po natin yan. Hindi ito maitatago sa Diyos. At hindi ito yung gusto ng Diyos na pagsunod. Amen po ba? Sa Psalm chapter 44 verse 21, sabi po doon ay, shall not God search our heart? For He know the secrets of our heart. Kahit anong gawin natin mga tao, iba't ibang paraan ng pagsunod sa Diyos, iba't ibang paraan ng pagkakilala sa Diyos, iba't ibang pagkakilala sa Diyos. Alam ng Diyos kung sino yung totoo. Alam ng Diyos kung sino yung tapat. Alam ng Diyos kung paano sumusunod ang tao sa Kanya. Sumusunod ba dahil may kailangan lang? Sumusunod ba dahil meron lang gustong makuha sa Diyos? Amen? Sumusunod ba dahil wala lang? Sumasama lang sa agos. Pero alam ng Diyos po yung totoo. Nababasa ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Amen po.
May ilan akong bagay na gusto ko pong bigyan ng pansin. Actually, tatlo lang po ito na importante na mga bagay na dapat po nating karagdagang kaalaman, na mga bagay na dapat gawin natin mga tao, mga Kristiyano, according sa kalooban po ng Diyos. Ang una po ay yung pong way of prayer. Natatandaan ko, noong po ako ay nasa simbahan pa sa amin doon sa Balayan, Batangas. Nung ako po ay isang sakristan, ay doon ko makikita yung iba-ibang klaseng tao kung paano sila nagpipray. Meron nagpipray na mula doon sa pinto ng simbahan ay nakaluhod. Naglalakad ng nakaluhod patungo sa altar. Napakalayo po ng altar. At habang lumalakad ng paluhod, may hawak-hawak silang nakabitin doon sa kamay na rosaryo. Yung iba naman ay nakikita ko na naando sa isang sulok na meron kasi doong malaking larawan ng Virgin Mary. At doon ay may mga kandila. At doon naman sila nananalangin. Ang iba ay papunas-punas pa doon sa picture. Ang iba naman ay nakikita ko na sa gilid ng simbahan, sa loob yun, pero sa gilid, may nakalagay kasi mga kwadro, yung parang Station of the Cross. Doon naman sila. Tatapusin nila yun. So may kanya-kanyang paraan ng pananalangin. Marami din akong nakita at nalaman nung panahong nandoon ako na uso-uso kasi noon yung bang may himala sa ganito. O nagpakita dito si ang mga birhen nagpakita. Yan. So ang gagawin ng mga tao, pupunta doon. Susugurin kahit gano'ng kalayo. At doon mananalangin. Pag nalaman na meron ditong naghimala, pupunta roon. At doon mananalangin. So, number 1 is way of prayer. Paano ba tayo nananalangin? Merong isang bagay na pinapanalangin when we are praying for something. Ang isang dapat po nating tandaan ay dapat open yung puso natin sa kalooban ng Diyos. Amen? Ibig sabihin po, ay hindi po tayo maging katulad ng magkakaibigan na nung nananalangin sila, ay tinuldukan na nila yung panalangin nila na ito ang sagot na gusto ko. Ito ang sagot na gusto namin. Wala nang iba. Yung will nila, ang gusto nilang masunod. Hindi ang will ng Diyos. Amen? So, ang tinuturo po sa atin dito ay yung tamang pananalangin. Na kapag tayo po ay nanalangin sa Diyos, dapat bibigyan po natin ng halaga yung panalangin, Lord, kung ano ang kalooban mo. Kung mapapasin po natin o maaalala natin ng Panginoong Jesus ay hulihin siya. Siya nananalangin sa garden at doon siya ay iniiyak. Di ba sabi niya doon ay, Panginoon, kung pwede sana ay alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na to. Pero kung ano yung kalooban mo, yun ang mangyari. Amen? So, yun yung gusto ng Diyos na tayo
kung mananalangin ay kung ano ang kalooban mo, O Diyos. Hindi po yung tulad na talong magkakaibigan na eto yung panalangin namin, eto yung gusto ko. Kaya ang problema po nung sumagot ang Diyos, doon sa panalangin nila, nung sumagot ang Diyos, na hindi iyon ang yung gusto nila ang nangyari, sobrang sakit. At kinu-question nila ang Diyos, bakit hindi ka naghimala? Bakit hindi ka naghimala? So tayo po, kapag tayo nananalangin, hayaan nating, o buksan natin ang puso natin kung anong kalooban ng Diyos. Dahil kapag ka tumugon ng Diyos na hindi doon sa inaasahan nating paraan ng pagsagot na gusto natin, at tumugon ng Diyos sa paraang gusto niya, dahil sinabi natin, Lord, at kung ano yung kalooban mo, matatanggap natin ng napakagaan. Maiintindihan natin na, Lord, ito yung will mo. Ito yung mabuti. Hindi po natin pwedeng tuldukan. Amen? So, sabi po doon sa Psalm chapter 147 verse 5, sabi po doon, God is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. Alam ng Diyos kung ano yung naiintindihan ng Diyos kung ano yung totoong kailangan natin kapag tayo nananalangin. Minsan kasi tayo nananalangin pero minsan nananalangin na dahil gusto natin pero hindi naman natin kailangan, gusto lang natin. Pero alam ng Diyos yung kailangan natin. At ang gusto ng Diyos, kung ano yung gusto niya, at alam niya makakabuti sa atin, iyon ang ibibigay niya ng tugon. Pangalawa po is way of obeying God. Yung right motive. Yung pong hindi gaya-gaya o sumasabay sa agos. Amen? So yung inabasa po natin doon sa una na sinabing yung mga tao ay sumusunod sa Panginoong Diyos kasi mayroon lang silang gustong makuha. Sa panahon natin ngayon, marami din ganon. Yung gaya-gaya lang. Yung gaya-gaya lang. Marami yung sumasabay lang sa agos. Amen? Pero alam niyo po, ang gusto ng Diyos, yung mga bagay na kung ano ang meron sa mundo, ang gusto ng Diyos ay hindi tayo nagko-conform sa trend sa mundong ito. Hindi tayo nakikipag-compromise. Napakaraming trending sa mundo. At kapag sinabayan natin yung trending na yan, napapalayo sa Diyos. Sana maging trending yung papalapit sa Diyos eh. Pero karamihan, papalayo sa Diyos. Dihilahin kang palayo sa Diyos. Na kapag sumabay ka diyan, wala na. Mawawala na tayo. Sabi po doon sa Jeremiah chapter 7 verse 23, sabi doon, but this thing commanded I them, saying, obey my voice, and I will be your God, and you will be my people. And walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Pangatlo, sabi po doon ay way of, ito yung pinaka-importante mga kapatid ko, way of loving God. Amen? Alam po natin na ang Diyos ay siya ay yung Diyos na, jealous God. Exodus chapter 34 verse 14, sabi po doon, for thou shall worship no other God. For the Lord, whose name is jealous, is a jealous. Ayaw ng Diyos ng
May kaagaw talaga. Totoo po yun. Hindi kasi pwedeng mangyari yung Kristiyano pag linggo, pero the rest na araw na darating ay 50-50 lang siya. O hindi na siya 50-50, hindi na siya Kristiyano kasi nasa mundo na siya. Hindi po pwede yun. Marami na pong katuruan tayo na pakinggan na ipinahayag ng ating mga pastors. Na hindi pwedeng maglingkod tayo sa dalawang Diyos. Isa lang ang Diyos na dapat mayroon tayo sa puso. Isa lang ang Diyos na dapat natin pinapahalagahan. Yung Diyos na kinikilala natin. Amen po ba? So, to be a Christian is to deny yourself. Mahirap po yun, di po ba? Napakahirap. Isa yan sa matinding naging battle ko nung bago-bago pa po maging Kristiyano. Pero kailangan ko pong mag-decide na maging totoo sa Diyos. Kailangan ko pong mag-decide na kailangan ko lang isurrender ko na ang sarili ko sa Diyos para po ako makalakad at ma-enjoy ko yung pagiging Kristiyano. Matthew chapter 16 verse 24, ang sabi po doon ay, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself. Take up his cross and follow me. So, pag po tayo lumalakad at bilang mga Kristiyano, may mga bagay talagang kailangan nating iwanan. May mga bagay talagang kailangan nating baguhin. May mga bagay talagang kailangan nating i-sacrifice para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. O para makasunod tayo o makalakad tayo patungo sa kung ano ang gusto ng Diyos. Mahirap po maging Kristiyanong pamarcha-marcha lang. Mahirap din ang Kristiyanong alam na alam niya yung lumakad ng cha-cha. Pabalik-balik lang. Marcha or pabalik-balik lang. Hindi po makakarating doon sa patutunguhan kung ganong klase ng ang isang Kristiyano. Lakad lang ng lakad. Ilang taon na, marcha lang pala ng marcha. Cha-cha lang ng cha-cha. Ibig sabihin, ngayong taong ito, o nung nakaraang taon, ganito siya. Hindi siya mainit, hindi siya malamig. Nung sumunod na taon, ganon uli siya. Hindi siya mainit, hindi malamig. Hindi kayang bitiwan ang dapat o nakakahadlang sa pagsunod sa Diyos. Hindi kayang iwanan yung sinasabi sa kanya ng Panginoong dapat ay iwanan. Hindi niya kayang isurrender totally ang kanyang sarili sa Diyos. Nahihirapan siyang lumakad. At papaano natin sasabihin sa Diyos, Lord, I love you. Paano natin sasabihin sa Lord, mahal na mahal kita. Ikaw lamang ang Diyos sa puso ko. Pero hindi natin sinusurrender yung ating sarili sa Diyos. Nguso lang tayo. Pero wala yung action. Application. So, napaka-importante po. Itong pangatlo na to, yung pagmamahal sa Diyos. Kung paano natin minamahal ng Diyos. Importante na siya ang nakalagay talaga sa trono natin. Sa ating puso. Amen.
Gano'n man karami ang alam natin sa salita ng Diyos. Gano'n man tayo kasipag mag-search ng salita ng Diyos. Gano'n man karami yung na-memorize nating verses sa Biblia. Pag wala siya dito sa loob, sa ating puso, at walang application na nangyayari sa ating buhay, hindi po tayo lalago ng according sa will ng Lord. Magiging matalino lamang tayo sa pagbabasa ng Biblia. Okay, bilang conclusion po, okay, medyo maiksi lang po kasi baka po kayo mainip, kaya hindi ko po inahabahan. Gusto ko pong balikan bilang conclusion yung Revelation chapter 22, verse 12. Sabi po doon, "And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his work shall be." Hayaan po natin ang Diyos ang gumalaw, ang mag-drive sa ating bawat desisyon, sa ating mga plano, ating mga gagawin. Hayaan natin ang Diyos. Sa pananalangin natin, hayaan natin ang Diyos ay meron siyang paraan ng pagtugon. Huwag natin siyang pangunahan. Huwag tayong mamili. Although pwede tayong humingi ng favor sa Diyos. Pero still, naandun yung Lord kung ano yung kalooban niya. Yun yung the best. Amen po ba? Sa pagsunod natin, huwag nating hayaan tayo maging gaya-gaya. Sa pag-pray natin, gawin nating totoo. Nananalangin tayo. Sa pagmamahal natin sa Diyos, huwag natin hayaan sarili natin na mayroon pang mas iba na pinagkakaabalahan tayo. Amen po. So, purihin Diyos at naniniwala po ako sa isang maikling kapahayagan na binigay sa akin ng Diyos ay meron po tayong natutuhan. Amen? So, yun lamang po sa ngayon at pinapasalamatan ko po ang Panginoon sa pagkakataong muli ako po ay nagagamit kahit po sa ganitong sitwasyon na tayo po ay online. Pero naniniwala po ako na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang limitahan. Mangungusap ang Diyos sa paraan kahit ganito pong online lang tayo nakakapagpahayag. Amen. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, salamat muli, Lord, na sa oras na ito ay natanggap namin ang mensahe mo. Salamat, Panginoon, sa Santong Espiritu na siyang nagbigay ng kaalaman upang ang salita mo, O God, ay malayang maihayag sa mga kapatid ko na nakakapakinig. Nakinig, Panginoon, ng mensahe mo. Patuloy mong ilagay sa puso nila ang bagay na amin pong napag-aralan, na-remind sila at ma-apply sa buhay, Panginoon. Aking pong dalangin na patuloy na ikaw lamang, yung kalooban mo lamang ang lagi namin papahalagahan, hindi yung gusto namin ang aming masusunod. At tulungan mo kami, Lord, na sa taong ito, sa aming pagpasok ng taong ito ay makalakad kami, Panginoon, ng ayon sa kalooban.
Patuloy mo kaming bigyan ng kaalaman, karunungan, Panginoon. Upang sa taong ito, O God, ay mapuspos kami ng pagkaunawa at lalong maging seryoso kami sa paglakad ayon sa kalooban mo, Panginoon. Palain mo ang buhay ng bawat isa sa aming mga kapatid, O God. Palain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maraming salamat po mga kapatid ko sa inyo pong pagsama sa umagang ito. Amen. So, sana po magkita-kita tayo. Hindi na magtagal, makita-kita na tayo. Amen. Salamat po sa Diyos at glory po sa Diyos. Bye-bye.